Patuloy ang pagsagip ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual at street families na naninirahan sa kalsada ayon kay DSWD Undersecretary for Innovation Eduardo M. Punay. Base sa datos na inilabas ng DSWD, mula noong Abril na inilunsad ang Oplan Pag-abot, may kabuang 751 ang nakuha nilang individual at pamilya sa National Capital Region na naninirahan sa kalsada. Sa naturang bilang, 441 dito ang kabuang bilang ng individual at 310 naman ang pamilya na kanilang nakuha at naibalik na sa kanilang mga probinsya. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng tamang intervensyon na nasa ilalim din ng DSWD. Halimbawa narito ang pagbibigay sa kanila ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individual to Crisis Situation, tulungang makabalik sa kanilang mga probinsya sa ilalim naman ng Balik Probinsya Program at Centers and Residential Care Facilities. So tayo po ay nagre-reach out sa kanila at pinoprovide yung appropriate interventions tulad ng Balik Probinsya Program, assistance to individuals in crisis situations kung saan meron tayong transportation, food, non-food, cash assistance na binibigay sa kanila, medical assistance, nandiyan din po yung ating Sustainable Livelihood Program na binibigay sa ating mga kababayan na naninirahan sa kalsada. Ang tawag po natin sa kanila ay FISS, Families and Individuals in Street Situations. Ibinahagi rin ng Undersecretary ang paggamit ng digital sa programa. Ang mga street families na kasama sa na-reach out ay binibigyan na agad ng identification ID na mula sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Punay, crucial ito sapagkat ito ang requirement upang ma-access ang mga serbisyo ng pamahalaan. Gamit din ang digital database na titiyak ng kagawaran ang mga impormasyon at profile ng mga individual na natulungan. Dahil dito ay nalalaman kung epektibo ang pagmomonitor sa kalagayan ng kanilang kliyente. Talagang dinidatabase po natin itong ating mga FISS para makilala po natin sila at isa-isa talaga matutukan natin kung ano talaga yung intervention na kailangan nila. Now, meron ka... Isa sa mga na-monitor na benepisyaro nito ang naiuwi na sa probinsya. Subalit bumalik muli ito sa NCR upang mamalimos. Muling binalikan ito ng DSWD at binigyan ng cash aid sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Natin at natulungan natin ng SLT, binigyan po natin ng puhunan pang negosyo po dito, nakabili po ng pedicab para po siya may pagkakitaan. So, ganun po yung sistema natin dito. Talagang case-to-case basis kung ano yung appropriate na intervention na mabibigay natin para po talagang maalis sila sa kalsada dahil alam po natin gaano kadelikado ang ating mga kalsada, lalo na sa Samantala, tuloy-tuloy rin ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa NCR. Government natin na umattend ng nutrition session because nagtatrabaho sila. Wala silang oras umattend kasi nagtatrabaho tapos walang bantay yung anak nila bagong panganak. So ito yung mga challenges natin sa compliance which tulad ng sinabi po natin ito yung beauty ng pilot, conducting a pilot implementation. Makikita natin sa ating data kung Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.